Kailan yung huling narinig ito sa inyong mga kakilala? Uy, don't judge me. Only God can judge me. Naging life verse na nila ito. O kaya ikaw. Tama, ikaw, di ba? O ako. Nagiging life verse na ng mga maraming tao ito. Only God can judge me. Alam mo yung hindi naniniwala sa Diyos, pero pagdating sa mga pagkukorek o matinding pagpuna, sasabihin ka ba naman ng only God can judge me? Ano yun? Chill lang? Cool? At hindi man lang kinilabutan? Kapag sinabi man natin na only God can judge me, meron ka ba talagang baon na kabanalan? O handa ka ba talaga na i-judge ng Diyos? Sige nga, pride lang, di ba? Marami talaga ang gumagamit ng linya na ito. Napaka-general. Pero hindi ito bilang pagsuko sa Diyos, kundi bilang panangga sa katotohanan. Ayun. At yung expression na yan ay isang fatal na warning. James chapter 4 verse 12 says, "There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But who are you to judge your neighbor?" Yup. To most people today, that phrase is not a confession, it's a defense mechanism. At hindi yan sinabi o sinasabi ng mga tao in reverence. Instead, it is said in rebellion. It is not rooted in humility, but in pride. They say it to shut down your correction. They say it to dismiss accountability. And they say it as if it gives them immunity. Matindi, ano? Pero kung pag-isipan nating mabuti yung 5 salita na yan, honestly, ay ito dapat ang magiging reaction ng mga tao. That if only God can judge us, then why aren't we terrified? Diba? Na kung totoo ngang sincere tayo sa expression na yan, bakit hindi tayo natatakot? At parang proud pa tayo na humarap sa Diyos. Di ba? Himayin nga natin ito ng kahit basic understanding lang. Ginagamit natin ang hustisya ng Diyos bilang panangga. To whom? Laban saan? Karaniwang binabanggit ng tao ang only God can judge me. Kapag sila ay sinasabihan tungkol sa kanilang kasalanan, pinapayuhan, correction, o kinakausap ukol sa mga katotohanan na nasa salita ng Diyos. Di ba? Brutal kasi ang salita ng Diyos sa mga nagmamahal sa kanilang mga kasalanan. Pero ito ang mas masakit na katotohanan. Ang pagtanggi sa rebuke ay hindi kalayaan. Ito ay isang foolishness. At kung ginagamit mo pa ang hustisya ng Diyos bilang palusot para manatili sa kasalanan, yan ay spiritual pride, kayabangan. Sa aklat ng Kawikaan 29 verse 1, ang sabi, ang taong matigas ang ulo matapos ang maraming paalala ay biglang mawawasak at walang lunas. Warning yan sa Bible, ha? At kung totoo ngang naniniwala ka na hahatulan ka ng Diyos, kung totoo ngang may takot ka sa kanyang kabanalan, dapat nanginginig ka sa kanyang salita at hindi mo ito ginagawang thoughtless expression para manahimik ang iba, hindi ba? At ito nga yung expression na madalas ginagamit sa maling paraan at maling pagkaunawa. Ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang huling hukom. Siya ang judge. He is the final judge. Walang tao ang may kakayahang ipadala ka sa langit o sa impyerno. Ngunit dito ito nagiging mapanganib. Ginagamit ng marami bilang permit to sin. Yang expression na yan ay nagpapalakas ng loob sa mga gustong ipagpatuloy ang mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Dahil si Lord lang daw ang huhusga, akala mo pwede ka nang mamuhay ayon sa gusto mo. Yung wala kang pakialam sa kabanalan o pagsunod o yung kahihinatnan ng ginagawa mo. Kasi nga naipako na sa isip mo na only God can judge me. Nakatakot yun, ha? At ang akala mo ay ligtas ka kasi hindi ka pa nahahatulan. Pero nakakalimutan mo yatang ang pagtitiis ng Diyos ay hindi pahintulot. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsang-ayon, ha? Ang kanyang habag ay hindi katibayan na ayos lang ang kalagayan mo. Ngunit naniniwala ako na ito ay patuloy na invitation o panyaya para magsisi habang may oras pa. Hindi ba? Yung mga expression na yan is akala mo ang hatol lang ng Diyos ang mahalaga. Pero bakit parang hindi sila nabubuhay na may takot sa Kanya?
Weird. Kaya lang, hindi ito katapangan ha. Ito ay isang kahangalan. Bakit kahangalan? O ito, sa Kawikaan, chapter 9 verse 10, ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Ang mga madalas na nagsasabi ng only God can judge me ay talagang walang takot. Hindi ba? Palasak, reckless. Wala talagang takot sa Diyos na nakakakita ng bawat iniisip, ang bawat lihim, at bawat motibo ng puso natin. Ewan ko ba, bakit napaka-reckless natin? Dapat nga sana na tinatanong natin ang ating sarili na kung si Lord nga ang hukom natin at sinasabi nating may takot tayo sa Kanya, bakit nga wala sa buhay natin ang paggalang sa Kanyang salita, ang pagsisisi at ang pagsunod? Bakit mas nau-offend tayo sa mga koreksyon kaysa sa mga ideya ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos? At sa mga nagprapraktis ng mga kasalanan, at kapag manhid na tayo, dapat nga mas mag-aalala tayo kung sinasabi natin yung only God can judge me na may pride sa puso natin. Kasi iba na ang pinatutunguhan yan. Dahil ang puso nating hindi na tinatablan ng takot sa Diyos ay pusong tumigas na. Ang only God can judge me ay hindi dapat itinuturing na badge ng katapangan. Ano yung boldness? Pero ito ay dapat magpaalala sa atin na darating ang araw, haharap tayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, pati yung mga hindi natin inaamin, yung itinatago natin, yung ginagawa natin sa secret places. Alam niya ang mga yan. Ilalantad niya. Takot na? So, hindi na ako paligoy-ligoy pa. Ano nga ang dapat nating gawin habang naririnig pa natin ang Diyos at ang Kanyang salita? Una siguro ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran ng mga to habang bukas pa ang pinto ng grasya ng Panginoon. Tumanggap tayo ng rebuke at magpakumbaba. Madalas kasi ginagamit ng Diyos ang ibang tao upang itawid tayo. Ipanalangin na ibalik ang holy fear o banal na takot sa puso natin. At wag ka ha, hindi ito kahinaan o weakness. Ito ay simula ng tunay na karunungan, yung fear. Tandaan natin na kapag sinasabi natin yang only God can judge me, alam niyo bang meron tayo? Habag. The mercy of God. Yan, oo. Habag ang meron tayo ngayon. Hatol ang kasunod. At speaking of hatol, heto ang sinasabi ng Hebrews 10 verse 31 na kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Kaya nga, pag-isipan nating mabuti na kapag nagiging expression natin yang only God can judge me at nagiging life verse pa, life verse talaga, tumigil ka na lang. Pag-isipan mong mabuti at saka dapat nanginginig ka pa nga O tayo, hindi dahil may taong nag-call out sa iyo, kundi dahil ikaw ay haharap sa Diyos, nahuhusga sa katuwiran at katotohanan. At kung ang buhay mo nga ay hindi nagpapakita na seryoso ka sa mga bagay na ito o sa kanyang hatol, kasi sinabi mo nga na only God can judge me, dapat nga nakatakutan natin ang linyang yan at hindi gawing palusot para gumawa ng mga paborito nating kasalanan. Kaya wag na nating hintayin ang paghuhukom para magbago tayo. Magpakumbaba tayo, magpasuko tayo sa Panginoon, magsisitar sa kasalanan, isurrender ang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, at iyan, hayaan na ang banal na takot ng Diyos ang sumira sa pride natin bago ito sirain ng hatol niya.